Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa araw po nito na muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ano po ang ating dasal? Ano po ang ating sigaw? Ano po ang ating pagbati sa bawat isa? Hallelujah! No, sabihan niyo po, mga katabi niyo, tapikin niyo, Hallelujah! Mukha na po bang Easter, yung mga katabi niyo? O baka Biyernes Santo pa? Kapatid, ngiti ka naman. Batiin niyo po. Batiin niyo po yung mga katabi niyo. Happy Easter! Sabihan niyo din po, kahit na mukhang Biyernes Santo yan, mabuhay ka! Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos. Buhay tayo ngayon. Bakit? Dahil meron tayong isang Diyos na nabuhay muli mula sa kamatayan. Amen? Tayo'y buhay dahil merong isang buhay na Diyos na nagbubuhay sa atin araw-araw. Amen? Hindi ko po alam kung alam niyong ibig sabihin ng salitang Alleluia. Do you know the meaning of Alleluia? We always sing it. We always say it. But do we really understand those words? That word, Alleluia. Baka nakalimutan niyo po. Ang ibig sabihin ng Alleluia ay praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Pero ang tanong, bakit natin sinasabing Alleluia? Why do we praise God? Bakit ba natin sinasamba, pinupuri ang Diyos? Diba? Ang dami-dami pa po nating problema. Paano tayo magpupuri sa Diyos? Patuloy pa rin ang kasamaan sa buhay natin at sa mundo. Tanong ko po, ilan po sa inyo ang may utang pa? Taas ang kamay. Sigurado marami. Mag-type po kayo, mag-comment po kayo, kayo mga sumusubaybay sa ating misa. Yung mga may utang, sabihin nyo, Hallelujah! Sigurado, sunod-sunod po yan. Mababasa ko po. Alam ko po, marami din sa inyo. Kaya nga, nag-o-online mass dahil may sakit pa rin. Ang dami po nagre-request ng mabilis na kagalingan. Hindi po ba? Ilan po sa inyo ang hindi pa kinakausap ng kanilang mga asawa? Ilan po sa inyo ang iniwan na ng kanilang mga mister? O baka ang iba, yung babae ang umalis? Marami. Ilan po sa inyo ang may galit pa rin sa puso? Hindi mapatawad yung taong nakasakit sa kanila. Hanggang ngayon, ilang taon na, dala-dala. Hindi mabitawan, hindi mapatawad yung taong nakasakit sa kanila. Marami din po sa inyo, alam ko, pagod na sa kanilang trabaho. Kahit na anong gawin na pagpapawis, kahit na nangangarap, kahit na nagdadasal, ganun pa rin. Hindi gumagaan, hindi bumubuti ang kanilang kalagayan. Marami din po sa inyo, alam ko, pagod na rin sa pag-abroad. Gusto nang umuwi dito sa Pilipinas. Marami sa inyo, alam ko, gusto na mag-retire, gusto na magpahinga, gusto na mag-relax, gustong magbakasyon, pero hindi magawa-gawa. Kasi kahit na natapos na nila, na napag-aral yung kanilang mga anak, pati din mga apo nila, pinag-aaral. Tapos na yung mga apo, pati yung mga pamangkin, pinag-aaral din. Marami din po sa inyo, alam ko, nalulungkot dahil nawala ng isang minamahal. How they wish that their loved ones are still alive to be with them until today. At bukod pa dyan, ang dami po nating naririnig at nararanasan na problema ngayon sa mundo. Di po ba? Meron pong panganib na lulusob daw ang China dito sa Taiwan at siguradong madadamay po ang Pilipinas. Sa susunod na buwan, magte-take effect na po yung taripa ni Trump. At ano po ang sabi ng mga ekonomista? Tataas lahat ng presyo. Hirap na hirap ka na sa mga bilihin ngayon, mas lalo ka pa maghihirap sa susunod na buwan. Hindi pa rin natatapos ang gera doon sa Middle East, doon sa Gaza, ganyan din po sa Ukraine. Pagdasal po natin ang ating mga kapatid na Kristiyano doon. Kasi pati sila nadadamay, binobomba. Yung mga ibang bayan, yung mga ibang Kristiyano, pati po mga magagandang simbahan nasisira. At meron din pong panganib
ng nuclear war. Hindi ko po alam po nabalitaan nyo ito. Sabi, ang Amerika daw ay nakaimbento ng mas malakas na nuclear bomb. Mas malakas pa po, mas malaki. Kesa daw po dun sa sumabog sa Hiroshima, sa Nagasaki. Mag-e-eleksyon na rin po sa susunod na buwan. Mainit na mainit ang labanan ng mga mayor at kongresista. Ang malungkot na kwento, ang dami po sa atin, ang tagal-tagal na magkakaibigan, magkakamag-anak, nasisira ang ating ugnayan dahil lang sa politika. Di po ba? Sa ating bansa ngayon, bawat pagbukas mo ng internet, ng TV, ng dyaryo, ng radyo, dami po nating nababalitaan na kidnapan, nandyan pa rin ang drugs, dumarami po mga kamote driver, dami pong naaksidente. Kaya nga ang tanong, paano natin isisigaw? Paano natin sasabihin na, praise the Lord? Kapuri-puri ba ang ganyang Diyos na pinapahintulutan na magpatuloy ang kasamaan? Ang dami-dami pa rin nangyayari mga problema ngayon sa ating buhay, sa ating mundo. Katapos, tayo'y magpupuri sa Kanya. Mga kapatid, sabihin mo pa rin, ipagdasal mo pa rin, ipahayag mo pa rin, Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang Diyos. Bakit? Kasi hindi natatapos ang buhay natin sa kasamaan at sa kamatayan. Ang katapusan ng buhay natin ay hindi sa kamatayan, kung hindi sa muling pagkabuhay ng Diyos. Yan ang kanyang pinakita sa atin. Dahil si Jesus muling nabuhay, tayo din mga naniniwala, tayo din mga nananampalataya, ay muling mabubuhay din mula sa ating mga problema, sa ating mga pagsubok, mula sa ating mga paghihirap. Baka hindi niyo po alam ito. There is no word of tragedy in the Hebrew language. Yung pong salita nila Jesus nung buhay siya, wala po silang salita para sa trahedya. Hanapin niyo man po sa Biblia, wala pong salita para sa trahedya. Bakit? Kasi naniniwala po ang mga Hudyo, ang bayan ng Diyos, kung hindi pa tinubos ng Diyos, hindi pa tapos. Wow! Remember that. Understand that. Put that in your mind, in your heart. If God has not redeemed it, it means it is not finished. Patid, kapag ikaw ay nalulungkot, pag malapit ka ng sumuko, yan ang sabihin mo. Kung hindi pa tinubos ng Diyos, hindi pa tapos. Kaya kahit na ikaw ay nahihirapan, kahit na may masamang nangyayari sa buhay mo, kahit na may pagsubok ka ngayon, kapatid, ang mabuting balita, hindi pa yan ang katapusan. Ang tunay na katapusan ay ang pagtubos ng Diyos, ang tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan at sa kamatayan. Ang tragedy ay galing po sa salitang Griego. Dalawang salita po ang tragedy. Tragos, oide. Tragos, ibig po sabihin ay kambing. Oide, ibig po sabihin ay kanta. Dahil ang mga Griego, tandaan niyo po, sila ang gumawa, nag-imbento ng teatro, ang palabas. At gumawa sila noon ng isang kwentong malungkot. Bago daw po sila magpapalabas, sila ay kumukuha ng kambing, nag-aalay sa kanila mga Diyos-Diyosan. Kaya nga, ibig sabihin ng tragedy, tragos oide, is the song of the goat. At tandaan niyo po, pag kinakatay niyo ang kambing, yan po ay maingay, yan po ay nagwawala. Hindi po ba? Sipin niyo po kapatid, pag ikaw ay nabubuhay, feeling mo na puno ng trahedya ang iyong buhay, mag-ingat ka. Bakit? Kasi ibig sabihin, sinasamba mo hindi ang tunay na Diyos. Kapag nananatili ka sa lungkot, hindi mo nakikita na gumagalaw ang buhay na Diyos sa buhay mo. Amen? Opo, makakaranas tayo ng mga iba't ibang pighati at pagsubok sa ating buhay. Pero ano po ang sabi ni San Pablo? Baka nakalimutan niyo ito.
Rejoice in the Lord always. I say to you, rejoice. Bakit pwede tayong maging masaya? Bakit tayo pwedeng ngumiti? Kasi hindi tayo nag-iisa. Yung mga nalulungkot, sino mga taong yan? Yung hindi nila nakikita na gumagalaw, buhay ang Diyos sa kanilang buhay. Amen? Nalulungkot ka ba kung alam mo na nandiyan ang makapangyarihang Diyos na tumutulong sa iyo? Hindi. Di po ba? Kaya nga po, sa kwento ni Abraham, remember, pagkatanda-tanda na po ni Abraham, hindi siya magkaanak-anak. Pero nung binigyan siya ng Diyos, na pinapangarap niya, na pinagdasal niyang isang anak, ano po ang pangalan na binigay niya doon sa kanyang supling? Isaac. And do you know what is the meaning of Isaac? It means the one who loves. The one who makes you smile. Is the child the one who made Abraham laugh? Yung bang bata, yung nagpangiti, nagpasaya, nagbigay ng halakhak kay Abraham? Definitely not. It is the Lord. Ang nagpatawa, ang nagpangiti dito sa matanda ay ang Diyos. Kaya sabihan mo din yung katabi mo, be an Isaac. Be an Isaac. Anong ibig sabihin nun? Tumawa ka naman, ngumiti ka naman, magpasaya ka naman, magbigay ka naman ng galak sa iba dahil tinanggap mo na at tinatanggap mo ang Diyos na nagpapasaya. Tingnan niyo po mga kapatid, hindi naniniwala ang mga Hudyo, ang bayan ng Diyos sa trahedya. Bakit? Marami na silang nararasan na pagpapala, na bendisyon, na himala, milagro galing sa Diyos. Alam nila na sa pamamagitan ng Diyos, ang baog kayang magkaroon ng anak. Ang mga alipin kayang lumaya. Ang mga gutom kayang mabusog. Ang mga naliligaw kayang makauwi. Ang mga inaapi, kaya nilang magwagi. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, pinapakita niya, ang mabigat na krus mo, kaya mo yang madala. Ang malaking bato na nagtakip doon sa kanyang bangkay, kaya niyang alisin. At ang patay, pwedeng muling mabuhay. This is why, do not cry over your problems. Because remember, your story is still ongoing. Hindi pa tapos ang kwento mo, kapatid. Your problem is not the end of your story. Amen? Your difficulties is not the end of your life. Amen? Ang mga problema natin, minsan at madalas, tinutulungan tayo para magpatuloy. God gives you difficulties so that He can move you towards Him. Pains and problems moves us towards the living God. Di niyo po ba napansin, kung hindi ka masasaktan, kung hindi ka mahihirapan, hindi ka gagalaw? Dahil nagkasakit ka na, ngayon, nagja-jogging ka na. Hindi po ba? Dahil nagagalit ang iyong asawa sa iyo, nagsusumikap ka na magpakatino. Hindi po ba? Dahil bumagsak ka na, pinagalitan ka ng teacher mo, sinabihan ka, kung hindi mo aayusin ang grades mo, hindi ka makakagraduate. Kaya nagsumikap ka, nagsasakripisyo ka, nag-aaral ka. Pains are not only punishment, but our pains helps us to move. Tandaan niyo po ang structure ng kwento. Baka hindi niyo po alam ito. Ako po kasi nag-aral ako kay Direk Marilo Diaz Abaya, yung magaling na film director. Ang kwento meron pong partiyan. There are parts of the story. Una, meron pong pagpapakilala ng mga tauhan. Pangalawa, magkakaroon po ng problema. Dahil siyempre, iba-iba pong ugali ng mga tauhan. Pero pangatlong yugto, maghahanap sila ng solusyon doon sa kanilang problema. Pagkatapos nilang makakita ng sagot, doon pa lang yung happy ending. Ang tawag resolution. Pansinin niyo po kapatid, nasaan doon sa apat na yugto, apat na parte ang problema. Nandun sa pangalawa. Anong ibig po sabihin nun? Kapag meron kang problema, nag-uumpisa pa lang ang kwento. Amen? At pag walang problema ang kwento, ano pong klaseng kwento yon? Walang kwenta. Amen? Boring ang palabas. Kapag walang pagsubok, kapag walang problema. Amen? Papanoorin niyo po ba ang isang palabas kung yung tauhan, yung karakter, walang ginagawa? Natutulog lang. Kumakain lang. Hindi
Sulit, di po ba? Pero nakaka-excite, nakakasabik kapag nakikita mo yung main character lumalaban, nagsusumikap, nagsasakripisyo, nagpapatuloy, hindi mo iiwan ang kwentong yan. Di po ba? Opo, alam ko marami sa inyo nasasaktan. Pero at least, kapatid, buhay ka. Amen? May nararanasan ka, may nararamdaman ka. Amen? Ang tanong ko po sa inyo, anong mas gusto nyo? Yung may nararamdaman o walang nararamdaman? Ano po? Of course, yung may nararamdaman. Ano bang mas gusto nyo? Yung may nararanasan o walang nararanasan? May nararanasan. Kasi pag wala ka na nararamdaman, wala ka nararanasan, anong ibig sabihin nun? Patay ka na. Amen? Kaya ngayon, buhay ka, umihinga ka, nagsusumikap ka, pero meron din isang Diyos na tumutulong at lumalaban para sa iyo. Amen? Kaya nalulungkot at nadidepress ang marami sa atin. Palagi nilang nakakalimutan. Ang Diyos ang magtatapos sa kwento nila. Yan ang problema natin eh. Gusto natin tayo lang, ako. Pero tao lang tayo na mahina. Kapatid, tandaan mo, may mas malakas, makapangyarihang Diyos na kaya kang tulungan. Believe that God will redeem your situation. So, fight with God. Struggle with God. Keep on praising God because God is doing something to save you. Nagawa na po ni Kristo ang imposible. Nung pinaka-imposible, ang namatay, muling nabuhay. Huwag mo sasabihin, yung problema mo, imposible. Wala nang ibang pinaka-imposible, hindi po ba yung patay, muling nabuhay? Kaya nga, kahit na paano mo tignan na imposible, yung problema mo, kapatid, kayang-kaya yan ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng kanta at pahayag na Alleluia. Praise God, because God can do all things, even the most impossible. My dear friends, may this be your prayer this Easter. Say and believe, Alleluia. Praise God, even in pain, even in your problems. Niligtas na tayo noon ng Diyos. Nililigtas tayo muli ngayon ng Diyos sa ating sitwasyon. Walang imposible sa Diyos. Mabait siya, mabuti siya, mapagmahal siya, at makapangyarihan siya. Kaya sabay-sabay po natin ipahayag ito. Alleluia! 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 Purihin po natin, pasalamatan ang Diyos. Palakpakan po natin siya.